Kabanata 881. Ramdam niya ang lamig sa likuran niya. Bahagyang nanlamig ang mga mata ni Zephyr. Sa kabilang panig, isang lalaking may hawak na mahabang puting latigo na may buto ang nakatingin sa kanya ng may pag-aalala. Boom boom. Liu Yi, hinahanap mo ang kamatayan. Parang kulog. Umalangaw agad ang boses ni Jindy, na parang may walang katapusang pressure na kumakalat. Puno ng galit ang mukha niya, pero sa kaibuturan ng mga mata niya, may bakas ng saya. Senior Brother Jindy, ang mahaba kong latigo ay ngayon lang tumama sa isang undead. Hindi ko inaasahan na tatama ito kay Junior Brother Kan sa pamamagitan ng katawan nito. Isa itong pagkakamali. Ang pinakamahalaga ngayon ay ang iligtas si Junior Brother Kan. Napuno ng takot ang mukha ni Liu Yi habang malakas siyang sumigaw. Ngayon lang, habang tumatakas ang lahat, natural lang na hindi nila binibigyang pansin ang nangyayari sa kanilang paligid. Bukod pa rito, lahat ay tumatakbo ng walang ingat, kaya hindi maiiwasan ang pagkakamali. Kaya naman, ang paliwanag ni Liu Yi ay lubos na makatwiran. Maraming tao ang tanging napabuntong hininga na lang dahil sa napakamalas ni Zephyr. Humph! Bahagyang dumilim ang magandang mukha ni Laiyan, at ang kanyang maselang katawan ay agad na sumugod kay Zephyr. Ikinumpas niya ang kanyang kamay, at mabilis na sumabog ang kapangyarihan ng apoy, sinusubukang iligtas si Zephyr. Sa oras na ito, napapaligiran si Zephyr ng 12 ng mga ilusyonaryong undead. Tila medyo seryoso ang sitwasyon. Damn it! Sinubukan din ni na Vince Shite at ng iba pa na umatake. Hindi mo na kailangang pumunta rito. Dahan daw ang lumabas ang boses ni Zephyr habang ang kanyang mga mata ay nakatingin kay Laiyan at sa iba pa. Isang mainit na pakiramdam ang pumukaw sa kanyang puso. Sa sandaling ito, kabisado na niya ang mga taong maaaring magkusa na umatake isa-isa. Si Jindy naman ay tila nagmamadaling lumapit sa kanila, ngunit sa totoo lang, wala siyang ginawang anumang totoong galaw. Malinaw na gusto lang magpasikat ng lalaking ito sa iba. Ayaw talaga ng kupol na ito na mamatay siya rito. Isang ilusyonaryong undead ang gustong saktan ako. Ngumisi si Zephyr sa kanyang puso. Buzz! Agad na napuno ng evil breaking eye sa pagitan ng kanyang mga kilay ang hangin. Boom! Mabilis na kumalat ang mga lilang liwanag sa paligid niya. Lamon! Kasabay ng dagandong sa puso ni Zephyr. Bigla na lang, habang siya ang nasa sentro, tila may naramdaman ang nakapalibot na mga undead at biglang sinubukang tumakas sa lahat ng direksyon. Ngunit sa sumunod na sandali, isang malakas na kapangyarihang lumalamon ang nagsimulang kumalat. Buzz! Dumadaloy ang lilang liwanag, na siyang kapangyarihan ng pagpatay sa kasamaan gamit ang evil breaking eye. Ang epekto ng ilusyonaryong katawang ito ng isang undead ay mas malakas pa kaysa sa isang kalansay. Ang kanilang mga espiritual na apoy ay umiiral sa loob ng kanilang mga katawan. Bukod dito, mas madaling harapin sila dahil sila ay mga ilusyonaryong katawan. Ayaw masyadong ipakita ni Zephyr ang kanyang trump card. Kaya naman, hindi talaga siya umatake. Swoosh! Sa isang iglap, 12 ng mga ilusyonaryong undead ang nilamon ni Zephyr. Sa isang iglap, mabilis na napuno ng malakas at dalisay na kapangyarihan ang kanyang katawan at nakapasok sa kanyang kaluluwa. Sa isang iglap, ang enerhiyang espiritu ni Zephyr, na parang ilog, ay biglang kumurap at gumalaw, umaagos, bumubuo ng walang katapusang posterya. Boom! Sa wakas, habang bumibilis ang agos, biglang nanginig ang katawan ni Zephyr. Ang pakiramdam ng pagkalagpas sa mga kadena ay mabilis na kumalat sa kanyang katawan, na bumubuo ng isang perpektong siklo. Ang kaluluwa ang pundasyon ng enerhiya ng pag-iisip, at malaki ang naging epekto nito sa mga nagtatanim ng martial arts. Ang simpleng paghahangad ng lakas ng pisikal na katawan ay hindi ang tunay na lakas. Kung walang gabay ng malakas na kaluluwa, ang malakas na pisikal na katawan ay isa lamang harapan at hindi makatotohanan. Kabanata 882. Para itong bato. Gaano man ito katigas, wala itong katalinuhan, at isa pa rin itong patay na bagay. Sa oras na ito, habang patuloy na dumadaloy ang enerhiya ng espiritu, sa wakas ay nalagpasan ni Zephyr ang orihinal na mga kadena.
Ang 6 na bituin na enerhiya ng espiritu ay biglang tumalon sa 7 bituin na antas. Sa nakaraang buhay ni Zephyr, ang 7-star spirit energy ay napakalakas din. Sapat na ito para pinuhin ang isang elixir sa ika-7 baitang. Kahit sa Boundless Academy na ito, walang sino man ang makakapagpuno nito. Kahit ang lakas ni Edgar Nash ay mas mahina kaysa kay Zephyr. Bagamat iisa lang ang antas ng pagkakaiba sa pagitan ng 6-star spirit energy at 7-star spirit energy, mayroong malaking agwat sa pagitan nila. Taglay ang 7 bituin na enerhiya ng espiritu, si Zephyr ay puno ng asensya, enerhiya, at espiritu. Isang uri ng kumikinang na liwanag na nagmumula sa kanyang kaluluwa, na umabot na sa perpektong pisikal na estado, na mahigit 10 beses na mas malakas kaysa dati. Masasabing pagkatapos ng karanasang ito sa dagat, walang sino man maliban kay Zephyr ang nakamit. Bukod dito, ang mga natamo ni Zephyr ay lampas sa kanilang imahinasyon. Kung hindi lang dahil sa napakaraming tao rito, gugustuhin talagang lumunin ni Zephyr ang mga undead na iyon. Ang mabilis na pagtaas ng enerhiya ng espiritu ay naging dahilan din para maging lubos na kalmado ang isip ni Zephyr. Sa sandaling ito, sinimulan na niyang isaalang-alang si Liu Yi. Noong unang pagkakataon, ang hinala lang ni Zephyr ay kapag nakalayo na ang katawan ni Liu Yi, isang piling espiritu ng kalansay ang susugod sa kanya sa susunod na sandali. Kung aksidente lang ito, sa pagkakataong ito, tiyak na hindi na ito aksidente. Sabi ni Liu Yi dahil aksidente niyang nalagpasan ang ilusyonadong katawan ng isang undead gamit ang isang mahabang latigo. Maaari nitong lokohin ang iba, ngunit hindi nito kayang lokohin si Zephyr. Sinasadya niya yon. Si Li Yi ay isang disipulo sa antas hari ng Ghost Shadow Sect. Bagamat minsan nang natalo ni Zephyr si Guiyingzi mula sa Ghost Shadow Sect, maganda pa rin ang impresyon ni Zephyr kay Guiyingzi. Bagamat ang taong ito ay mula sa Ghost Shadow Sect, hindi siya masamang tao. Bukod pa rito, ang Ghost Shadow Sect ay hindi isang maliit at hindi makatwirang akademya. Kahit na natalo niya si Guiyingzi, hindi nila siya gagawan ng masama. Ibig sabihin, sinadya ang mga kilos ni Liu Yi, may dahilan para dito. Ito ay dahil din kay Liu Yi mismo. Tila mahaba ang proseso ng pag-iisip, ngunit sa katunayan, ito ay sa isang kisap mata lamang. Mula nang lumunin ni Zephyr ang mga undead na ito hanggang sa matapos siyang mag-isip, ngayon lang bumalik sa dati ang kanilang katinoan. Ano? Nang makita nilang nalipol na nga ni Zephyr ang lahat ng mga undead, maraming disipulo ang nagsimulang sumigaw ng hindi sinasadya. Gayunpaman, di nagtagal, ang ilan sa kanila ay hindi nasiyahan. Matapos habulin ng mga undead ng ilusyonaryong katawan, maraming disipulo ang namatay. Ang katotohanan na si Zephyr ay may kakaibang kasanayan ngunit hindi niya ito ginamit ay natural na pumukaw ng kawalang kasiyahan at galit ng maraming tao. Ngunit di nagtagal, namutla ang mukha ni Zephyr. Malapit nang bumagsak ang kanyang katawan. Swoosh! Nang malapit nang bumagsak si Zephyr, dalawang bugzo ng mabangong hangin ang humampus kay Zephyr sa lahat ng direksyon. Sila ay sina Laiyan at Erin Rhodes. Sila ang pinakamalapit kay Zephyr Khan, kaya agad silang sumugod. Ito ang batang babaeng ito. Dahil pakiramdam niya ay hawak ng perpektong katawan ang kanyang ulo, alam ni Zephyr na katawan iyon ni Laiyan nang hindi nag-iisip. Kabanata 883. Sa kabilang banda, ang magandang mukha ni Erin Rhodes ay nagpapakita rin ng nag-aalalang ekspresyon habang nakatingin kay Zephyr. May pag-aalala sa kanyang magagandang mata. Siyempre, tiningnan din niya si Laiyan ng kakaiba. Total, tila masyadong mabilis ang mga galaw ni Laiyan. Sa di kalayuan, bahagyang humigpit ang magandang mukha ni Aurora Greenwood. Ngayon lang, gusto rin niyang sumugod, ngunit isang hakbang ang layo niya kina Laiyan at Erin Rhodes. Nang makita si Zephyr na nakahiga sa mga bisig ni Laiyan, sa di malamang dahilan ay kumunot ang noo ni Aurora Greenwood. Sus Mariosep! Zephyr, ang lakas ng loob mong pagsamantalahan ako. Ramdam ni Laiyan ang patuloy na paggalaw ng ulo ni Zephyr sa kanyang katawan. Isang kakaibang pakiramdam ang agad na bumalot sa kanyang katawan. Hindi mapigilan ng kanyang mukha ang hindi mahahalatang panghihinayang. Ngayon lang,
bigla siyang lumipad pataas nang hindi niya namamalayan. Ngayon, sa harap ng napakaraming tao, bigla siyang nasa isang problema. Ang kakaibang tingin sa mga mata ni Erin Rhodes ay naging dahilan upang hindi niya malaman kung ano ang sasabihin. Total, ang mga kilos niya ngayon ay malinaw na labis na nakakabahala, isang bagay na higit pa sa relasyon sa pagitan ng mga ordinaryong disipulo. Mabuti na lang at sa oras na ito, lumipad din pataas si Vince Scheidt at ang iba pa. Mabuti na lang at sa oras na ito, lumipad din pataas si Vince Scheidt at ang iba pa. Kuya Kan, ayos ka lang ba? Habang nakatingin sa maputlang mukha ni Zephyr, hindi napigil ang magtanong si Vince Scheidt ng may pag-aalala. Ayos lang ako. Medyo nanghihina lang ako. Malungkot na ngumiti si Zephyr. Natural lang na walang problema sa kanyang katawan, at mas malakas pa siya kaysa dati. Gayunpaman, kinailangan niyang sabihin ito dahil gusto niyang makita kung ano pa ang magagawa ni Liu Yi. Natatakot ako na dahil ito sa isang uri ng sikretong kasanayan. Mukhang ito ang dahilan kung bakit hindi ito palaging ginagamit ni Zephyr. Kapag nagamit na ang karamihan sa mga sikretong kasanayan, magdudulot ito ng malaking pasanin sa katawan. Nang makita ang pagbabago kay Zephyr, naunawaan na ngayon ng ilan sa mga disipulong hindi nasiyahan ang dahilan. Tumanggo sila at nagsabi, at nawala ang mga reklamo sa kanilang mga puso. Kung ganoon, kailangan na nating bilisan. Kahit na nakapatay na si Junior Brother Kan ng maraming ilusyonaryong undead, marami pa ring tao sa likod niya. May lupain pa sa unahan. Kailangan nating bilisan. Mahinang sabi ni Jindy. Ang disyerto. Isang walang katapusang disyerto na lupain. Nang makalabas ang lahat ng tao sa dagat at pagod, natuklasan nila na ang lumitaw sa kanilang harapan ay hindi isang ordinaryong lupain, kundi isang malawak na disyerto. Gumugulong ang buhangin, at tila nilalamon ng malakas na hangin ang lahat ng bagay sa mundo. Ang mga pilipit na bitek ay umaabot ng libu-libong metro na parang mga espiritual na ahas, at karamihan sa mga ito ay maaaring umabot pa ng 10-10 kilometro. At ang mga bitek na ito, parang mga sinulid na seda, ay mga bitek sa kalawakan pala. Para mabuksan ang ganito kalaking siwang sa kalawakan, maiisip ng isa kung gaano kalakas ang hanging nabuo sa disyerto. Hindi simple ang disyertong ito. Hindi na natin magagamit ang grand focus. Si Alan Lev sa kabilang panig ni Zephyr ay mukhang gulat na gulat at kinakabahan. Bihira para sa sino mang naruroon ang makakita ng ganitong lugar. Kung isa lamang itong ordinaryong disyerto, natural na hindi sila magiging ganito kaseryoso. Gayunpaman, ito ay nasa lihim na kaharian, isang lugar ng panganib at may balak pumatay. Tanging ang Diyos lamang ang nakakaalam kung anong uri ng nakakagulat na panganib ang umiiral sa nakalilitong disyertong ito. Kabanata 884. Nakatingin sa dagat sa likuran niya. Malinaw na konektado ito sa kakilakilabot na disyerto na ito, ngunit ang tubig dagat sa sea area ay hindi umaapaw, na para bang ito ay dalawang magkaibang mundo mula sa disyerto. Malinaw na mayroong isang mahiwaga at makapangyarihang puwersa na nagbubuklod sa lugar na ito, na pumipigil sa disyerto at sea area na talagang magsama. Sa oras na ito, pakiramdam ng lahat ay tila medyo ligtas ang sea area. Ito pa lang ang unang beses na pumunta ako rito, pero napakadelikado na. Nakakatakot ang lihim na lupain ng immortalidad na ito. Sabi ni Jin Zonshan nang may mapang asar ng ngiti. Sa oras na ito, maging ang mga disipulo sa antas ng emperador at antas ng hari ay mukhang seryoso. Bilang mga eksperto na minsan nang lumahok sa Immortal Secret Land, malinaw na ang kapaligiran at panganib dito ay lampas sa kanilang imahinasyon. Senior brother, wala ka bang karanasan sa Immortal Secret Land noong nakaraan? Tumingin si Aurora Greenwood kay Jindy at dahan-daang narinig ang malumanay nitong boses. Pagkasabi niya noon, maraming disipulo ang tumingin kay Jindy at sa ilang eksperto na lumahok sa Immortal Secret Land. Noong huling beses na sumali tayo sa lihim na lupain, nabuksan ang tansong tarangkahan. Kung ikukumpara sa gininto ang tarangkahan, hindi ito kasing taas ng antas, at may malaking pagkakaiba sa pagitan nila. Bukod dito, ang mga panganib na nararanasan natin sa tuwing papasok tayo sa lihim na lupain ay ibang-iba. Kaya naman,
Kahit na minsan na tayong nakapasok sa lihim na lupain ng kawalang kamatayan, sa katunayan, wala namang gaanong pagkakaiba sa pagitan natin. Habang nakatingin kay Aurora Greenwood, bahagyang kumalma ang mukha ni Jindy, at nagpaliwanag siya kay Aurora Greenwood gamit ang kakaibang liwanag. Ano yon? Bigla, itinuro ng isang disipulo ang isang lugar na 10,000 metro sa unahan at sumigaw. Sa harap nila, may humigit kumulang 30,000 hanggang 40,000 metro ang pagitan nila. Walang tigil ang paglabas ng mga guhit ng mapalad na liwanag. Ang mapalad na liwanag ay nagkahugis at nagkalat na parang espiritu ng diwata. Malabo nilang nakita ang anyo ng aparisyon, multo. Ang mga aparisyon, multo na ito ay napakaganda at misteryoso. Mayroon pang ang iba't ibang uri ng sinag ng Diyos na patuloy na inilalabas mula sa mga ito, na nagpaparamdam sa isang tao na nalalasing. Hindi lang iyon, kundi sa oras na ito, naramdaman ng lahat na mayroong patuloy na alon ng halimuyak sa kanilang harapan. Ang ganitong uri ng halimuyak ay napakagaan noong una, ngunit pagkatapos itong patuloy na masipsip, mararamdaman mo kung gaano ito katimas. Nagkatawang tao ang espiritu at nagsilang ng isang mahimalang aparisyon, multo. Diyos ko, ito ang uri ng espiritual na enerhiya na malilikha lamang pagkatapos ng mahigit 5,000 taon. Habang nakatingin sa mga aparisyon, multo, isang disipulo ang sumigaw ng malakas. Iyan ang Iron Blood Soul Grass, iyan ang Nine Heavens Profound Fruit. Puno ng itim na dragon, lotus sa langit. Sa harap nila ay may iba't ibang uri ng kayamanan ng enerhiyang espiritual. Ang mga likas na kayamanan ay humamon sa lahat ng nerbiyos. Kung ang mga mahiwagang bagay na ito ay ilalagay sa labas ng mundo, tiyak na magiging lubhang mahalaga ang mga ito. Kahit ang ekspresyon ng mga disipulong nasa antas emperador na naroon ay hindi maiwasang magbago. Kahit na sanay na makakita ng mga kayamanan ng langit at lupa ang mga eksperto sa antas ng emperador, ang mga kayamanang iyon ay masyadong kaakit-akit. Sa harap ng gayong mahalagang kayamanan, maraming disipulo ang nagpakita ng sakam na ekspresyon. Gayunpaman, kumpara sa mga sakam na disipulong ito, marami sa kanila ang piniling umupo ng nakakrus ang mga paa at dahan-daang inaayos ang kanilang paghinga. Kabanata 885. Sa Sea Area, noong panahon ng labanan laban sa mga undead, maraming disipulo ang gumugol ng labis na enerhiya. Maraming disipulo sa antas ng emperador at antas ng hari ang pinili ring gawin ito. Bagamat napakahalaga ng dami ng enerhiyang espiritu sa harap nila, nagawa pa rin niyang pigilan ang pananabik sa kanyang puso habang nakamasid mula sa gilid. Ha! Ang daming kayamanan! Kung hindi ka makikialam, huwag mo akong sisihin sa unang pag-atake. Sa wakas, kasabay ng kasakiman na ito, hindi napigilan ng isang disipulo ang sumigaw ng malakas. Puno ng pananabik ang kanyang boses habang inilalabas niya ang kanyang figure at mabilis na sumugod. Karamihan sa mga disipulong makakapunta rito ay nasa kalagitnaan ng espiritu. Sa pamamagitan ng pagpapatakbo ng tunay na enerhiya, sila ay napakabilis. Sa isang kisap mata, sila ay nasa 10,000 metro lamang ang layo. Nako, hindi natin siya pwedeng hayaang mauna. Dahil may nangunguna, ang mga disipulo, na nagpipigil, ay hindi na nakatiis. Sa harap ng mga interes, walang sino man ang susuko kan-inuman. Buzz! Ang lakas ng loob mo. Tumigil ka. Akin na iyan. Ibaba mo. Bigla na lang, sunod-sunod na inilunsad ng mga eksperto ang kanilang mga pag-atake. Kumalat ang kanilang tunay na enerhiya, at ang kanilang mga natatanging kasanayan ay nagsimulang bumuo ng maraming liwanag sa hangin. Ha ha ha! Akin na itong rank 9 na Heavenly Lotus. Isang eksperto sa spirit na nasa kalahating hakbang ang unang umatake. Ikinumpas niya ang kanyang tunay na enerhiya at ginamit ang kanyang tunay na enerhiya, mabilis na sinunggaban ang isang kahangahangang berdeng bagay. Nagniningning ito ng berdeng ilaw at parang isang lotus. Mula sa itaas hanggang sa ibaba, may matalas na enerhiyang lumalangoy sa paligid, na para bang kaya nitong basagin ang kawalan. Ito ay isang rank 9 na Heavenly Lotus, na isang kahangahangang bagay. Kaya nitong palakasin ang pundasyon ng isang tao at palakasin ang tunay na enerhiya ng isang tao.
Higit sa lahat, kaya nitong punan muli ang malaking bahagi ng lakas ng dugo ng isang martial artist. Ito ay lubhang kapaki-pakinabang sa mga may mahinang lakas ng dugo. Habang magtatagumpay na sana ang lalaking ito, bahagyang nagbago ang mukha ni Zephyr. Pagkaraan ng ilang sandali, umihip ang hangin. Buzz. Gumalaw ang hangin at buhangin sa paligid. Isang enerhiyang dilaw lupa ang biglang sumiklab mula sa disyerto. Ang enerhiyang dilaw lupa ay tila hindi kapansin-pansin. Gayunpaman, ito ay kasing talas ng isang espada habang agad itong kumikislap sa katawan ng ekspertong iyon. Puff! Biglang tumalsik ang dugo at nagkalat sa buong kalangitan. Nako! Retreat! Biglang nagbago ng malaki ang mga mukha ng grupo ng mga taong kumilos. Gayunpaman, sa sumunod na sandali, mabilis na umikot ang bagyong buhangin sa kanilang paligid, at ang buhangin ay nagkalat na parang mga bulaklak, ngunit mabilis itong sumabog sa lahat. Buzz! Sa ilalim ng pagkamangha ng karamihan, ang mga ekspertong sumalakay ay agad na nilamon ng bagyong buhangin. Mabilis na bumagsak sa lupa ang kanilang mga bali na paa, at wala ni isa sa kanila ang nakaligtas. Habang nakatingin sa mga bali na paa sa lupa, hindi mapigilan ng lahat ang pagtigas ng kanilang mga mukha, at ang kanilang mga mata ay puno ng hindi maitagong pagkabigla. Sa mga ekspertong ito, hindi nagkukulang ang mga walang kapantay na henyo sa martial artists. Sila ay sapat na makapangyarihan upang maging pinakamalakas sa labas ng mundo. Gayunpaman, agad silang namatay sa bagyong buhangin. Kasing dali lang ito ng damo. Unti-unting krisis. Sabi ng isang eksperto na may pangit na mukha. Masyadong mapanganib dito. Hindi pa katagalan simula nang mawala ang napakaraming eksperto. Paano sila makakapagpatuloy sa paglalakad? Junior Brother Khan, mag-usap tayo. Sa sandaling ito, isang boses ang narinig sa tainga ni Zephyr.